Ang video ito ay hindi pa sponsored ni Snapfit Collectibles. Check nyo po ang kanilang Facebook page para sa mga pre-order updates. Sa sobrang baba ng kanilang pre-order payment, madalas sold out na minsan pag umu-order ako. At di ko naman malayan, napakarami ko na palang pre-order sa kanila. Welcome guys for another review. This time we will be looking at the Mandala model kit from Caesar Works. Meron po tayong 11 plastic bag of runners and a sheet of water slide decals included on this box. Mixed feelings talaga ako pagdating sa color choices nila dito kasi yung brown parang kulay tsokolate talaga. Pero pagdating sa actual mold details, wala akong masabi. I-add ko na lang tong water slide decals once I decided on a color choice na gagamitin ko painting this model kit. Sa mga interesado sa ganitong content, please subscribe to my channel for more updates. At 90% ng mga parts are undergated, so wala kang makikitang knob marks sa final build. At base sa initial na karanasan sa pagbuo ng leg part, sapat lang at tama ang mga sikip at ang kanyang plastic quality ay parang maitutulad kay Bandai. Sa waist part, napakaraming small pieces, so especially yung red part na ito ay prone to being lost. Pero okay naman yung sikip, so ingat-ingat lang. Yung side skirt armor parang naalala ko tuloy si Gundam Aegis. Pero ito ay may kasamang missile pods. Meron po siyang cockpit na may kasamang pilot figure. Overall, tsokolating-tsokolate talaga ang dating. Pagdating sa part counts, hindi ka talaga talo dito sa model kit na ito. Solid din ang build experience pagdating dito sa arms. Dito sa head part, naglagay ako ng metallic green para ma-enhance yung kanyang sensor sa noo. Yung backpack design ay sapat lang. Hindi siya yung parang lalaban sa Santa Cruzan o gay pageant. By the way, Pride Month pala ngayon, pero yun lang. At bawat missile pods ay may individual opening hatches tulad na nakikita nyo sa video. At tulad ng Bandai Master Grade, may dedicated inner frame po talaga siya. Makakatayo po itong model kit ng walang support, pero kailangan nyo lang pong hanapin ang tamang balanse. So far okay naman yung design ng action base. Hindi siya kakain ng napakaraming space sa inyong display cabinet. Hindi naging masyadong popular ang model kit na ito base sa mga usapan sa social media, pero kung ako ang tatanungin ninyo,
Plastic quality, fitting, materials na ginamit ay talagang top notch. Yun nga lang siguro, dahil sa kanyang color, marami ang hindi masyadong nagandahan. Meron po tayong mga set ng kamay, may open hands, may closed fist, at meron po tayong trigger finger para dito po sa rifle. Supported po siya ng 3-peg system tulad na nakikita nyo po. At same with the beam saber hands. By the way, yung beam saber ay mastored po sa kanyang side skirt armor. At 8 inches po ang kanyang laki pagdating sa height. Comparison kay Gundam Aerial Full Mechanics at Garibaldi High Grade Model. Flex ko lang po itong Garibaldi Marble Finish. Medyo nadiliman ako sa kulay pero sa tingin nyo, kung interesado po kayo sa painting tutorial, let me know since may video na ako nito sa mga interesado. At check po natin ang articulation. Yung head can rotate at full 360, may butterfly shoulder movement, may 360 arm rotation, at ang arm can go this way, upper bicep rotation tulad na nakikita ninyo, hand is on a ball joint, at yung arm ay nakakabend ng more than 90 degrees. At sa chest part, meron po tayong double cover para sa pilot hatch, para mabuksan yung cockpit. Too bad wala tayong color scheme kung paano pipinturahan yung pilot cockpit figure. At dito sa leg part, may masikip tayong part na mahirap galawin. This one can do a full 360 hip waist rotation, tulad na nakikita ninyo. Yung front, side skirt armor at back skirt armor, lahat sila ay movable. Yung leg can go this far up. At the back, this can do a full splits, tulad na nakita nyo. And this one can also do a full upper thigh rotation. And we have a decent more than 90 degree knee bend. Yung feet niya ay may articulation, pati na rin yung kanyang toe bend, tulad na nakikita ninyo. At syempre meron siyang opening missile pod gimmicks sa kanyang side skirt at backpack. Solid yung kanyang articulation gimmicks kumpara sa ibang master grade ni Bandai. Hassle nga lang ang pagkabit ng FX part na dilaw kasi kailangan mong tanggalin lahat ng red part na nandito sa kanyang missile pods. Wala akong may pupula pagdating sa build experience sa pagbuo ng model kit na ito. At ito po ang nakuhang score niya. Overall, 4.625 ang kanyang rating out of 5. A solid must buy sa mga non-Gundam model kit. Yun nga lang, ang color choice niya ay debatable. Yung iba gusto, yung iba hindi, pero definitely I will be painting this one for the final build. By the way guys, subscribe for more updates. Thank you for watching and see you on the next video.